Natapos na ang palabas na Batang Quiapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming series, Explained PH Channel, at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat! Sa kabanatang ito, tuluyang bumagsak ang mundo ni Marje nang makumpirma niyang niloloko siya ni Paulo. Sa simula, gusto niyang harapin agad ang asawa, ngunit pinigilan siya ng kaibigan at pinayuhan na mag-ipon muna ng ebidensya, kuha ng litrato at tukuyin kung sino ang babae. Doon tumibay ang kanyang pasya. Hindi na siya aatras, lalaban siya para sa kanyang karapatan. Ibinahagi ni Marge ang lahat kay Evelyn, ang kanyang ina. Nabigla si Evelyn, natanto na sa likod ng marangyang imahe ng pamilyang Torrecampo ay may matinding kaguluhan. Pinayuhan niya si Marge na huwag basta sumuko at siguraduhin muna kung may ibang babae nga. Ngunit kumbinsido na si Marge, mayroon na ngang iba si Paulo. Samantala, mabilis na kumilos si Paulo upang kontrolin ang sitwasyon. Inutusan niya si Thea na maghintay sa hotel room, ngunit palaging pumapalpak ang kanilang plano. Naiinis na si Thea at sinabing siya na ang magtatakda ng susunod na pagkikita. Pumayag si Paulo at ibinigay sa kanya ang responsibilidad. Pagkatapos, bumalik si Paulo sa kumpanya upang hindi magdulot ng hinala, habang si Marge naman ay umuwi sa Torrecampo Mansion. Doon siya nakasalubong ni Regina, ina ni Paulo, na napansin ang kanyang lungkot. Ipinaliwanag ni Marge na nagbago si Paulo mula nang maging CEO, naging malamig na siya. Pinayuhan ni Regina na baka pagod lang si Paulo, ngunit alam ni Marge na palaging ipagtatanggol ni Regina ang anak. Sa kanilang silid, tinanong ni Jasmine ang ina tungkol sa problema ng mag-asawa. Pinakalma siya ni Marge, sinabing ayos lang ang lahat. Ngunit sa loob-loob niya, sigurado na siyang may ibang babae si Paulo. Kaya nagpasya siyang kumilos. Naglagay siya ng GPS tracker sa telepono ni Paulo upang malaman kung saan talaga ito pumupunta. Nang umalis si Paulo, tinawagan siya ni Marge. Sinabi ni Paulo na nasa kumpanya siya, ngunit ipinakita ng GPS na nasa hotel siya. Lalong tumibay ang hinala ni Marge at agad siyang nagtungo roon. Nabigla siya, isang eksklusibong hotel na hindi kailanman binanggit ni Paulo. Palihim niyang minatyagan at nakita si Paulo kasama ang isang babae. Hindi niya malinaw na nakilala, ngunit pamilyar ang anyo. Nang makita siya ni Paulo, agad nitong inutusan si Thea na pumunta sa itaas at maghintay sa kwarto. Naiinis na si Thea. Iginiit na hindi na dapat pumalpak ang plano. Pumayag si Paulo. Sinubukan ni Marge na magtanong sa reception tungkol sa booking ni Paulo, ngunit tumanggi ang hotel na magbigay ng impormasyon. Umalis siyang walang matibay na ebidensya. Frustrado, bumalik siya sa Torrecampo Mansion. Nakita ni Evelyn ang kanyang pag-aalala at napagtanto na hindi na aatras ang anak. Sigurado na si Marge, niloloko siya ni Paulo at malinaw na ang kanyang misyon. Ilantad ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Sa kabuuan, ipinakita ng kabanatang ito ang malinaw na pagbabago ni Marge. Mula sa hinala tungo sa determinasyon at mula sa determinasyon tungo sa aksyon. Samantala, lalong lumalalim ang lihim ni na Paulo at Thea. Nagbabadya ng mas matinding gulo sa loob ng pamilyang Torrecampo. Sa bahaging ito, mas malinaw na ang pagbabago ni Marge mula sa hinala tungo sa determinasyon at mula sa determinasyon tungo sa aksyon. Nang tanungin siya ni Jasmine tungkol sa problema ng mag-asawa, pinakalma niya ang anak at sinabing ayos lang ang lahat. Ngunit sa loob-loob niya, tiyak na may ibang babae si Paulo. Hindi na niya ipipikit ang mata sa katotohanan. Nagpasya si Marge na maglagay ng GPS tracker sa telepono ni Paulo upang malaman kung saan talaga ito pumupunta. Nang umalis si Paulo, sinabi niyang nasa kumpanya lamang siya. Ngunit ipinakita ng tracker na nasa hotel siya. Lalong tumibay ang hinala ni Marge at agad siyang nagtungo roon. Nabigla siya,
isang eksklusibong hotel na hindi kailanman binanggit ni Paulo. Palihim niyang minatyagan at nakita si Paulo kasama ang isang babae. Hindi niya malinaw na nakilala, ngunit pamilyar ang anyo. Nang makita siya ni Paulo, agad nitong inutusan si Thea na pumunta sa itaas at maghintay sa kwarto. Naiinis na si Thea, iginiit na hindi na dapat pumalpak ang plano. Sinubukan ni Marge na magtanong sa reception tungkol sa booking ni Paulo, ngunit tumanggi ang hotel na magbigay ng impormasyon. Umalis siyang walang matibay na ebidensya. Frustrado, bumalik siya sa Torre Campo Mansion. Nakita ni Evelyn ang kanyang pag-aalala at doon tuluyang inamin ni Marge na naniniwala siyang niloloko siya ni Paulo. Pinayuhan siya ni Evelyn na magtiwala sa sariling kutob, sapagkat bihirang magkamali ang pakiramdam ng isang babae. Pinalaan din siya na huwag ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan at panatilihin ang kontrol sa sariling buhay. Samantala, palihim namang kumikilos si Edward. Kinakalap niya ang impormasyon mula sa laptop ni Paulo, hindi lamang upang tuklasin ang mga ginagawa nito, kundi upang sakupin ang negosyo para sa sariling kapakinabangan. Lalong lumalim ang tensyon nang ibigay ni Edward ang USB ni Paulo sa mga kasamahan. Natuklasan nilang halos lahat ng bahay ay naibenta na at plano nilang ibaba ang presyo, isang bagay na hindi alam ni Greg. Nang malaman ni Greg, sumabog ang kanyang galit. Nagngit-ngit sa pagtatago ni Paulo. Depensa ni Paulo, mas mabuti nang magbenta sa mababang presyo kaysa tuluyang mabangkarote. Samantala, si Regina ay nakaranas ng matinding kahihiyan sa isang pagtitipon nang mahulog ang kanyang wig. Inilantad ang tunay niyang kalagayan. Ang insidente ay muling nagbalik ng kanyang mga bangungot, lalo na ang mga alaala na nakatali sa nakaraan ng Torre Campo Mansion. Ang matalim niyang tingin kay Evelyn ay tanda na muling nabuhay ang kanyang sugat at galit. Sa kabuuan, ipinakita ng kabanatang ito ang mas matibay na hinala ni Marge, ang pagtutulak ni Evelyn na maging matatag, ang lihim na mga plano ni Edward, at ang kahihiyan ni Regina. Lalong lumalalim ang hidwaan, pagtataksil, at sugat sa loob ng pamilyang Torre Campo, nagbabadya ng mas mabigat na banggaan sa mga susunod na yugto. Sa kabanatang ito, mas lalong sumiklab ang mga tunggalian sa loob ng pamilyang Torre Campo. Pagbalik ni Marge sa mansion, nakita siya ni Evelyn na malalim ang iniisip. Doon tuluyang inamin ni Marge na naniniwala siyang niloloko siya ni Paulo. Pinayuhan siya ni Evelyn na magtiwala sa sariling kutob, sapagkat bihirang magkamali ang pakiramdam ng isang babae. Pinalaan din siya na huwag ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan at panatilihin ang kontrol sa sariling buhay. Samantala, palihim na kumikilos si Edward. Kinakalap niya ang impormasyon mula sa laptop ni Paulo, layuning tuklasin ang mga ginagawa nito at sabay na sakupin ang negosyo para sa sariling kapakinabangan. Lalong lumalim ang tensyon nang ibigay ni Edward ang USB ni Paulo sa mga kasamahan. Natuklasan nilang halos lahat ng bahay ay naibenta na at plano nilang ibaba ang presyo. Isang bagay na hindi alam ni Greg. Nang malaman ni Greg, sumabog ang kanyang galit, nagngit-ngit sa pagtatago ni Paulo. Depensa ni Paulo, mas mabuti nang magbenta sa mababang presyo kaysa tuluyang mabangkarote. Samantala, si Regina ay nakaranas ng matinding kahihiyan sa isang pagtitipon nang mahulog ang kanyang wig. Inilantad ang tunay niyang kalagayan. Ang insidente ay muling nagbalik ng kanyang mga bangungot, lalo na ang mga alaala na nakatali sa nakaraan ng Torre Campo Mansion. Ang matalim niyang tingin kay Evelyn ay tanda na muling nabuhay ang kanyang sugat at galit. Dagdag pa rito, nagpunta si Marge sa hotel upang tuluyang tuklasin ang katotohanan. Doon niya nakumpirma na ang babae kasama ni Paulo ay si Thea, ang parehong taong minsan nang nagpatibong sa kanya. Nabigla si Marge sa revelasyong ito,
natanto niyang mas malalim pa ang pagtataksil kaysa sa kanyang inaakala. Nang harapin siya ni Paulo, galit na galit ito nang matuklasang nilagyan niya ng GPS tracker ang kanyang telepono. Dito, naramdaman ni Marge ang kahihiyan at panghihinayang sapagkat ang desperadong hakbang na ginawa niya ay tila bumalik sa kanya bilang pagkakamali. Sa kabuuan, ipinakita ng kabanatang ito ang mas matibay na hinala ni Marge, ang payo ni Evelyn na maging matatag, ang lihim na mga plano ni Edward, ang galit ni Greg, at ang kahihiyan ni Regina. Lalong lumalalim ang hidwaan, pagtataksil, at sugat sa loob ng pamilyang Torre Campo, nagbabadya ng mas mabigat na banggaan sa mga susunod na yugto. Sa bahaging ito, tatlong malalaking tunggalian ang sabay-sabay na sumiklab sa loob ng pamilyang Torre Campo. Ang galit ni Greg sa estratehiya ni Paulo, ang kahihiyan ni Regina na muling nagbalik ng kanyang trauma, at ang desperadong hakbang ni Marge na nauwi sa sariling kahihiyan. Ipinakita ng kwento kung paanong ang pamilya ay unti-unting gumuho sa bigat ng pagtataksil, lihim, at hidwaan. Samantala, lalong lumitaw ang pagkadismaya ni Thea. Sa paulit-ulit na kabiguan ng kanilang plano ni Paulo, nagalit siya nang marinig ang tismis ng mga kasambahay. Sa tindi ng galit, pinugbog niya ang dalawang katulong at tinakot na puputulin ang kanilang dila kung muling magsasalita. Bagaman humingi ng tawad ang mga ito, naniniwala silang may tinatago si Thea na lubhang mapanganib. Sa kabilang banda, napansin ni Regina ang kakaibang lapit ni Evelyn kay Greg. Lalong lumalim ang kanyang hinala nang matuklasan niyang ang mamahaling alahas na binibili ni Greg ay para kay Evelyn. Lubos siyang nasaktan, napaisip kung anong kakulangan sa sarili ang nagtulak kay Greg na bumalik sa kanyang dating bisyo. Pinakamabigat ang dagok kay Marge nang mahuli niyang si Evelyn mismo ay nasa isang maselang sandali kasama si Greg. Galit na galit, hinila niya ang ina palayo. Nagmakaawa si Evelyn, humihingi ng kapatawaran at inaamin na kumilos siya dahil sa bugso ng damdamin, ngunit hindi ito matanggap ni Marge. Para sa kanya, hindi ka pani-paniwala, lalo na sa loob mismo ng mansyon ng pamilya ni Paulo. Hindi tumigil si Greg sa kanyang kapangahasan. Muli siyang pumasok sa silid ni Evelyn. Kahit naroon si Marge, iginiit na manatiling lihim ang kanilang ugnayan. Mariing tinanggihan ni Evelyn, sinabing hindi niya kayang ipagkanulo ang tiwala ni Marge o sirain ang pananampalataya ni Regina. Sagot ni Greg, hindi siya mapipigilan sa pagpapahayag ng kanyang damdamin. Ngunit nanindigan si Evelyn, determinado na hindi na muling mahulog sa bitag. Sa kabuuan, lalong tuminde ang tema ng pagtataksil, kahihiyan, at pagbagsak. Ang galit ni Thea, ang sugat ni Regina, ang pagsisisi ni Evelyn, ang kapangahasan ni Greg, at ang puot ni Marge ay nagsanib, naglalarawan ng isang pamilyang unti-unting winawasak ng lihim at kawalan ng tiwala. Sa kabanatang ito, tuluyang umigting ang pagbagsak ng pamilyang Torre Campo. Nagtagpo ang galit ni Marge, pagsisisi ni Evelyn, at kapangahasan ni Greg, at bumagsak ang tiwala, respeto, at hangganan sa pamilya. Sa tindi ng galit ni Regina, sinampal niya si Evelyn at tinawag itong ahas na minsang itinuring na kaibigan. Nagmakaawa si Evelyn. Ipinaliwanag na kumilos siya dahil sa bugso ng damdamin. Ngunit hindi tinanggap ni Regina ang kanyang paghingi ng tawad. Nagulo ang buong mansion. Nagkalat ang mga kasambahay at bumaba sina Paulo, Edward, Thea, at Greg. Ibinunyag ni Regina ang lahat. Muling nagtaksil ang kanyang asawa at ang pinakamasakit, ang pagtataksil ay kinasasangkutan ng ina mismo ni Marge. Lubos na nasaktan si Marge, nahihiya at hindi kayang ipagtanggol ang ina. Hinarap ni Paulo ang kanyang ama at sa huli, umamin si Greg na sinubukan niyang labanan si Evelyn, ngunit bumigay sa sariling kahinaan. Lalong gumulo ang sitwasyon nang akusahan ni Evelyn si Greg na pinipilipit ang lahat upang siya ang gawing salarin. Ngunit si Regina,
na may matagal ng alaala ng paulit-ulit na pagtataksil ni Greg, ay hindi na naniwala sa kanyang mga dahilan. Sa hiya at pagkawasak, umatras sina Marge at Evelyn sa kanilang mga silid. Paglaon, hinarap ni Paulo si Marge. Sinabi niyang kilala na niya ang ugali ng kanyang ama. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pananahimik ni Marge. Kung sinabi niya agad, baka naayos ito ng tahimik. Ngayon, sumabog na ang lahat sa publiko. Humingi ng tawad si Marge, inamin na sinubukan niyang kontrolin ang sitwasyon ngunit nabigo. Galit pa rin si Paulo, kaya't umalis siya at sinabing huwag muna silang mag-usap. Samantala, sinamantala ni Thea ang pagkakataon. Nagkunwari siyang kakampi ni Regina, nagpapakita ng galit, ngunit sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa. Ang iskandalo ay nagdulot ng lamat sa relasyon ni Regina at Marge, at sa pagitan ni Paulo at ng kanyang asawa. Eksaktong resulta na gusto niya. Nagmakaawa si Marge kay Regina para sa kapatawaran, ngunit malamig na tumanggi si Regina. Sinabing hindi niya matatanggap na si Marge mismo ang nagbigay daan sa pagkakasangkot ng kanyang ina. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay mas matindi pang paglalarawan ng pagtataksil, kahihiyan at pagbagsak. Ang galit ni Regina, pagsisisi ni Evelyn, kahihiyan ni Marge, pagtanggi ni Greg, puot ni Paulo, at manipulasyon ni Thea ay nagsanib. Nagbabadya ng tuluyang pagkawasak ng pamilyang Torre Campo. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.